mga ingredients natin. So first is the peppercorn, bay leaves, and garlic, carrots, olives, yung tamban, and then yung oil and yung suka. For anything else, alisan muna natin ng kaliskis yung ating isda. Yan, alisan yung mga laman loob natin. And then ikakat na natin yung ulo at yung buntot ng fish kasi nga ilalagay natin siya sa can or sa jar. And then next naman natin is magkakat tayo ng carrots. So gumamit po ng peeler sa pagpipili. And then yan, ikakat lang natin siya ng into circles. So honestly speaking, nahirapan kami dito manggawa dun sa flowers kasi unang try namin dyan is apat lang yung petals. Oh look. And the next try naman namin is naging successful naman siya. Ayan, which is kaso mano-mano siya. So as you can see, medyo mabalam siya gawin. Tapos nung nasa kalagitnaan kami ng paggagawa, naalala namin yung isang technique. So yan dapat para mas mabilis tayo makapag-create ng flowers. Then i-strain naman natin yung ating olives kasi ang kailangan lang naman natin dyan is yung olives. Tapos sa pan is ilalagay na natin yung mga ingredients natin. Ganyan, dapat maayos yung pagkakalagay. As you can see, dapat arrange siya. Ayan, lahat ng mga ingredients natin na sinabi kanina is ilalagay lang natin dyan sa pan. And then as you can see is, bali ilalagay ko lang namin dyang isda is 3 lang. Kasi nga maliit lang naman yung jar namin, so hindi naman siya kasya. So 3 lang nilagay namin dyan. Yan, and lahat ng ingredients natin is ilalagay lang natin dyan, lahat sila. Then after natin yan, pag samasamahin, syempre is i-open na natin yung fire. Yan nga, so sa apoy is medium lang yung lakas ng apoy natin. Diyan naman is alisin na natin yung mga scum ng isda. Yan, alisin na natin yung mga yan kasi hindi naman yan kailangan dyan. So syempre, konting chika-chika while waiting dun sa ating pinapainit na tubig. So dito sa pinapainit natin tubig is ilalagay natin yung ating bottle. So sterilize lang natin siya for 5 minutes para masigurado natin na malinis ang ating pag-i-storan. Syempre nagpe-preserve tayo, so dapat laging alam natin na na malinis yung ating mga ginagamit. So ayan, after 5 minutes isaahunin na natin siya. And then yan. Ang next step naman natin is ilalagay na natin yung ating sardinas muna. So yun munang mismong isda. Tapos saka yung mga ingredients na mga nakat. Tapos isasalin natin yung sabaw niya. Yan. So ayan. Tapos yan, konting flex lang sa gawa namin. Ikot-ikot, yes, para makita nyo lahat ng sides. And then ang pinaka-final na gagawin namin is iba-vacuum seal na namin. So ayan, as you can see, ayan. So baling ginawa namin is yung pinaglam na ng olives namin is yun na din yung ginamit namin jar pag preserve ng aming homemade Spanish sardines. Para tayo is nakalas kami, hindi na kami nakagastos ng sa jar. So yan po. So syempre hindi naman yan basta-basta lang binabacuum. So dapat is sure natin na siya, mahigpit yung pagkakasil natin dyan para hindi makontaminate yung ating sardines na i-preserve. So yan. And then tapos na siya. So konting flex ulit, iikot-ikot para makita niyo yung mga sides. So sana is may natutunan kayo sa aming video presentation about fish preservation.